Hello guys, hello, hello. Okay. So, pasensya na, medyo hyper pa. And then, may bago kaming student. And then, baka gusto ko lang i-share sa inyo yung tinanong niya sa akin. Baka kayo rin, ito sa mga newbies, tanong nyo rin. So, di niya alam yung pagkakaiba ng online arbitrage at retail arbitrage. Which is, isa normal yan na hindi alam ng mga new VAs at new sellers. Okay. Sa madaling salita lang po, o explain ko mas madali, is ang online arbitrage is sa website. So, sa ano yan? Sa online. Yan, di ba? From the word online. So, purchase ka sa walmart.com, sa target.com, di ba? Costco.com. Pupunta ka doon ka magpa-purchase. So, sa retail arbitrage is physical store. So, pupunta yung client nyo sa Walmart, sa Target, or any store na physical store na malapit sa kanila. Okay? So, yung mga pros and cons, ang dami. Pwede nyo i-research yan sa Google. Pero yung sa akin, yung pros ng online is syempre, pwede kang gumamit ng coupon codes. So, yun ang kinaganda. So, pag yung regular price, pwede pong ma-minus dahil sa mga cashbacks, sa mga coupon codes. So, yun ang kinaganda. Tsaka, less yung gastos mo sa pamasahe or sa gasolina. No need na pupunta. So, sa retail arbitrage naman, ang pros naman yun is kung madali lang, lapitan nyo, sabi, sorry, lalakarin nyo lang. Okay, kung runner kayo, tatakbo nyo na lang. Okay, malapit lang sa inyo. So, mga 2 blocks, 3 blocks ng sa client nyo. So, pwede nyo puntahan. So, ang ginagamit po dyan sa retail, gagamitin na apps ng client nyo is yung seller app. Seller app. Siguro medyo nabubulol ako. Yun ang ginagamit. So, ang gagawin lang nila is pupunta doon, isa-scan yung product, yung sale doon sa retail store, isa-scan lang nila, tapos si seller app na bibigyan ng data, graphs, the profit, everything. Siguro ang hindi niya lang alam kung gated siya or ungated. Yun lang talaga yung nun, ang hindi niya alam. So, ang kinaganda rin ng retail arbitrage is pupunta ka sa mga store, pupunta yung si client nyo sa mga store ng mga close out, yung totally magko-close na. Yung mga H&M, ewan ko lang kung ganun pa rin sila ngayon. Yung Bed Bath dati, yun. Nag-close sila, tsaka yung store, Toys R Us dati sa US. Ganun yun. Pinunpuntahan talaga dun sa retail store talaga nila. Kasi nandoon lang yung lahat ng product. Ilalabas na nila lahat doon. Tapos tatanong ka lang doon sa sales lady, and bibigyan ka nila ng data, or bibigyan ka nila ng list ng mga product na available pa sa kanila, which is hindi na makikita sa online. Yun lang po. And hopefully, may natutunan kayo kahit konti, or hopefully na alam niyo na yung pagkakaiba ng online tsaka retail arbitrage. Ano yung pros and cons? Yung ibang pros and cons, pwede nyo i-research na lang yan. Sabi ko nga, Google is a friendly neighborhood, and you can do that in ChatGPT. And by the way, i-ano ko lang sa inyo, lahat sa ChatGPT is hindi tama rin yung ibang sinasabi niya. Okay? Yun lang yan. Explain ko din next time kung bakit hindi lahat ng sinasabi ChatGPT is tama sa true about sa product sourcing, and then sa ibang way paano mag-ungate, hindi siya ano ba 'to, nabulol na ako. Hindi siya trusted doon na gano'n. Okay, nabulol ako, di ko na sinabi yung basta yon. Hindi siya trusted doon sa mga gano'n na aspect. So yun lang guys, and see you sa next video. God bless. Ciao.